usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. DZRH Dos Kumpanyeras. Naimbag nga rabi kada kayo kaamin. Kasama na po mga panyera ng bayan, Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At maayong gabi, ako po si Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama tayo Pilipino. Bakit ganon? Sama tayo Pilipino. Kala ko ginagaya mo yung former natin, nag-VO sa sama tayo Pilipino. Oy, napaka-light lang po ng ating topic ngayon. Masayang talakayan. Masayang talakayan lang. Because, pag pinag-uusapan ng pera na matatanggap mo, syempre, botenga ang ngiti. Happy Andalusia. Kasi yung iba nakatanggap na ng kanilang 13-month pay. Ay, ako nga, ubos na eh. Oh, di ba? Ako din last week natanggap na namin. Wala na ngayon. So, may 13th month pay na ba lahat? O nag-aabang pa lang yung iba? Yung iba, parang may nakita ako kanina, tinanong ko kung kailan ang 13-month pay nila, ngayong Friday daw. Oo, marami ngayong Friday. Yes. So expected na kasi ang dami ng abangers. Yes. Hindi na pinapaantay ang 24. Dapat before the 24th, ibigay na. Bossing. Bossing. Ayan. Ibigay na ang 13-month pay. So, ang ating pag-uusapan po may kinalaman sa mga bonus kasi may mga iba panyera na hindi lang 13-month pay ang nakukuha, may mga ibang mga bonus na ibinibigay. Swerte. Of course, yan naman ay para po sa kalaman ng lahat, hindi po demandable unless of course yung bonus ninyo has ripened into a demandable right. Yes. At malalaman ninyo later on kung kailan nagiging demandable. Okay? Finiflex ko yung aking bracelet, Attorney Cam. Ganda. Oo, dahil regalo ito sa akin. Ni Tita Maricel. Magandang gabi sa'yo. Ayan, ganda. At saka syempre, ito pa yung mga nakikinig sa atin, sa mga nagtataka, kailan daw po ba pwedeng i-tax ang 13-month pay? Kasi hindi natin nararamdaman di ba? Kasi kalitit lang po nating 13-month pay. Alam niyo po ba kung bakit? Bakit? Dahil ang taxable po na 13-month pay ay 90,000. Oo. Kaya kung nasa 90,000 kayo, 13-month pay mo, ay actually ang itatax lang doon in excess of 90,000, di ba? So ibig sabihin may mga sumasahod pala panyera na 13-month pay 90,000. Si Jason nga 1 million eh. Ang 13-month consultant. pay. Ay hindi consultant 'yun, monthly, di ba? Pero yung mga natin na nagsasahod ng 13-month pay na bihira 90,000. Sa atin na nagsasahod ng malaki, Attorney Cam. Sa mga BPO malalaki. Yes. Okay. Papa Kim, magandang gabi sa'yo. Alam kong isa ka sa tinutukoy ni Attorney Cam. Kasi sila dahil nga yung kanilang kumpanya ay international ang kinikater. International. Dapat maarte. International. So, medyo may kalakihan ang kanilang mga bonuses. So, lumalagpas sila ng 90,000. So, in excess. Oo. So, yung 90,000 exempt yun. Hindi po yun ibubuwis. Makukuha ninyo ng buo. Ang mababawasan lang kung sobra sa 90,000 ang inyong tinatanggap. Pero ang tax base, yun lang sumobra sa 90. Yes. Hindi na ika-count yung 90. Kaya po, hindi po natin maramdaman itong tax na to dahil hindi naman po maabot sa mga rank and file dito sa Pilipinas ang ganung sahod, panyera, di ba? Magkano lang ba? Swerte na kung meron kang 20,000. Totoo yan. Totoo yan. Bakit? Kasi ano ba ang 13-month pay? Ang sinasabi ng batas ang 13-month pay, ito po ay mandatory benefit na binibigay po sa mga empleyado na parang imaginary buwan sa isang taon. So may, di ba, there are only 12 months in a year. So yung 13th month pay, merong imaginary bilang
incentive sa mga empleyado na may pang 13 pero ito tax-free. At Katumbas ito na. ng isang buwang sweldo. Pero may mga kondisyon. Unang-una, ito ay binibigay lamang sa mga rank and files. Mhm. Ano yung ibig sabihin ng rank and files, Panyera? Di ba? Ito yung mga wala sa mga supervisory position, managerial position, mga ganyan. Pero napakaswerte ng mga iba sa atin dahil kahit sila ay supervisor o kaya manager, binibigay pa rin ito ng mga ibang kumpanya. Usually kasi, no, dahil nga sa bigat ng mga responsibilities. Correct. Lahat naman ng mga obligasyon natin sa kumpanya ay pantay-pantay in a sense na importante pareho. Tama. No? Regardless of your position, meron lang mga posisyon at mga functions na mas mabigat dahil yung halimbawa ikaw ay tagalinis ng kumpanya, utility worker. Pag hindi ka nag-function, yung medyo mangangamoy lang yung opisina mo. Pero pag ikaw halimbawa ay nasa regulatory compliance, abay maaring mawala ng lisensya or maipasara ang iyong kumpanya. So, pareho silang mahalaga pero yung impact kapag hindi nag-perform ay mas matindi ang implication. Correct. Yun din ang dahilan kung bakit mas malaki ang sweldo dahil mas mabigat ang kanilang responsibilidad at ang epekto nito kapag hindi nag-function ay mas matindi. Ayan. Ay, batiin natin yung boss natin, si Sir Juan magandang gabi po Elizalde. muna. Magsisip-sip muna tayo sa mga boss. Oo, mga bossing natin. Generous yan kasi maaga kaming binigyan ng bonus. Sir, pwede po bang magmano sa'yo? Yes. At so, yung pinag-uusapan natin, yung 13-month pay. So, swerte yung mga may bossing na mga generous katulad ng mga, Elizalde. So, alam nyo na po kung nagbibigay. kanino kayo mamamas Ng ko. bonus. Dito po si Attorney Cam, Mondays to Fridays. Dito lang po sa Yes, the Best. Oo. At ito pa, meron pa, Panyera. Bukod sa pinag-uusapan nating 13-month pay, ito yung tinatawag natin na bonus. Iba pa ba ang bonus? Yes. Sa 13-month pay? Magkaiba po sila. Ano ba yung pinagkaiba nila? Ang bonus ay base lamang po sa generosity ng kumpanya. Hindi po ito maaaring, bigyan mo kami ng bonus, sabi ng batas. Wala pong ganun. Oo. Ang 13th month pay, ito po ay may specific na batas na nagsasabi dito na bibigyan ng 13th month pay ang mga empleyado. Ito po ay demandable. Karapatan po ninyo yan. Pero ang bonus, hindi. Hindi. Yes. Maliban na lamang kung mayroong company policy or naging company practice na ito at ito ay kumbaga ay nag-ripen na. Ibig sabihin, nahinog na para maging demandable every year. Oo. Pero kung halimbawa kayo ay binigyan lang ng boss ninyo dahil napakaganda ng sales ngayong taon. O kaya super ganda ng performance ninyo ngayong taon. Yes. So meron kang incentives. Oo. For example, isa sa mga nagiging parang demandable, Panyera, na bonus, kung ikaw ay mga loyalty award na nakapag 15 years o kaya 20 years na naging company policy na Sa atin every... ay 20 years, Oo, sa amin may Gold. 15. Okay. Dito sa company natin, meron tayo ng 20 years. 20 years na meron kang gold na 18K na Ring. sing-sing. Oo. Loyalty, ano tawag na? Loyalty ring? Loyalty ring. Oo, And oo. service award, mga Oo, ganyan. yan. Meron sa amin nun. Pag naka 20 years, medyo matagal-tagal pa po kami. Oo, medyo matagal-tagal pa. So, yun po, yung sabi natin, nagre-ripen into demandable na, laging pinamimigay. Pero kung halimbawang napakaganda ng performance mo ngayon at maganda ang yung sales, so may binigay na incentive sa'yo, diba? So, hindi man demandable. Oo. Unless parang every year ka na makatanggap nun. Ito ay base lamang sa generosity ng kumpanya. At again po, yung bonus po, not mandatory. Unlike the 13-month pay, sinasabi ng batas, ibigay nyo yan at dapat yan po ay matanggap ng mga empleyado bago mag-December 24. Yes. Dos Compañeras. Attorney ka, magbigay-pugay muna tayo. Yes, of Dahil nanonood course. sa atin si Dean Carlos, si Mike Alacabe, ganyan din si Federico Bagisi at Emily Ambal, ganyan din si Beboy Velez Ponting. Ito ay taga Toledo City. Nandiyan ka pa ba sa Toledo or nasa ibang bansa ka na Beboy Velez Ponting? Ayan. At saka yung mga nanonood sa atin sa phone mo ba yun? Yes, Na nag-iingay? Oo nga eh.
Yan, nanonood din sa atin ngayong gabi dahil may inaabangan si Sanser Pertes at meron siyang question na sasagutin natin tonight. Siyempre, hindi nawawala si Gael Enriquez and Maricor Angeles at si Herminia Villaluz at Eds Maglakas. Kaya din si Josie Villamor at Maricor Angeles. Pati na rin si Jovelyn Pascua at Eduardo Narvaez. Si Yan. Joe Art Mandagitones at Florence Regalo. Magandang gabi din po. Ivy Gutierrez, good evening, nakikinig din sa atin. At si Pancho Sabordo, Ador Cortez ng Kalumpit, Bulacan. And si Katie Guzman, magandang gabi po. So lahat ng mga nanonood, nakikinig, si Tita Ami Miraflor Garcia, lahat ng mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, good morning, good afternoon, good evening, and good night. Federico Bagisi, Mike Lacaben, at ganun din po si Dean Carlos and Beboy Ponting, dyan sa Mike Qatar. Uy, with love. Yes, at si Aunt May, tsaka si Pancho Sabordo Jr., Ador Cortez at Kate Guzman, magandang gabi po sa inyo. Batiin ko na lang din po si Sir Luding Bungaling, dyan po sa may Candelaria, Quezon. Mamas ko po. Mamas ko. At ganoon din po, of course, kila Tita Arlene Daagloco dyan sa may Marcos, Ilocos Norte. By the way, Atty. Cam, pwede namang i-announce yun? Ano yun? Yung Christmas promo. Ay, oo nga. May magkakaroon po ng papasko sa Dos Compañeras. Antabayanan niyo po. Kami po ay very generous din. Ay, yes. Dahil lagi kayo nakatutok at nakasubaybay sa amin. Kaya Salamat po. nagro-roll call kami. Most probably, yung mga regular natin talaga, no, Atty. Cam. Kaya Magdalena Martin, magandang gabi sa'yo. Shout out daw ka na Ninong at Ninang at syempre, Atty. Cam, meron ko lang akong i-congratulate na itong nag-top 9 sa PT board exam. Wow, congratulations. Physical therapy, no? Physical therapist. Ano ba tawag doon? PT board exam, okay. Si top 9 siya at ito ay graduate ng PLM, pamantasan ng lungsod ng Maynila. Si Zyron Del Rosario, pamangkin ito ni Sanser Pertes. At ang pagbate mula kay Sanser Pertes, sa akin na din, sa atin. At of course, mula kay Nanay Lorna and Lola Lagring ng Ibahay, Aklan. So congratulations sa iyo, top 9 sa PT board exam kay Zyron Del Rosario. Ayan. So ito naman, ang tanong, kung makakatanggap ng 13-month pay yung mga empleyado na rank and file, sino-sino naman daw yung mga hindi kasali? Doon sa 13-month pay na tinatawag natin. Ayan. So, unang-una, syempre, yung mga nakaka-receive na ng bonuses na more than 13-month pay, yung mas malaki. Kunyari, ang 13-month pay mo, panyera, umabot ka ng 20,000 and nagbigay na yung kumpanya ng 30. Oy, ang sarap. Parang kawawa naman ako kung 20,000. Oo, sabi nga hindi ka tao kapag ang sahod mo ay 50,000. Lahat tayo hindi tao, ganun ba yun? Hindi naman kami umaabot sa ganun sa 13 tao month ako, pay. Atty. Cam. Ay, buti ka po. Ayan. At syempre, sorry naman. Pinapasweldo ko ang sarili ko. Bakit ba? Ayan. Okay. Ano pa? Nawala si Atty. Nawala ako dun. Nagbibiroan lang po kami. We're making it light kasi alam niyo po, napakabigat ng mga problema natin lately. Yung mga nakakasalubong natin ng problema. Especially yung sa presyo ng mga bilihin. Pero itong 13th month pay, this is at least good news. At sana lang po, natanggap na ninyo or kung hindi pa ninyo natatanggap, ay matanggap ninyo bago mag-24 ng buwan. Isama pala natin yung mga nagtatanong pala kung ang mga kasambahay daw po, yung mga kasama natin sa bahay, kasama po sa 13-month pay. The answer is yes. So meron din po kayong 13-month pay. Yes. So mga ma'am, mga sir. Mga sir, bigyan naman kay Inday ang 13-month pay. Bigyan nyo na kay sa inyong mga angels. At saka sa inyong mga drivers. Di ba? Yung mga drivers, mga family drivers are usually, Atty. Cam, sa ilalim ito, they are not deemed employees. Yes. Nasa ilalim ito ng kontrata ng civil code. Pero kung kayo ay generous Correct. at saka nagsisilbi, nagtatrabaho ng maayos, I see no reason kung bakit hindi sila bibigyan ng 13-month pay. Yes, Unang-una, importante ang kanilang trabaho kasi yung yung diba? safety mo, bringing you from one place to another. Not only you, but your family members, oo. diba?
So yun, meron din yan. Mm. Ayan. Mamaya pag-usapan natin, Panyera, paano daw ba kino-compute ang 13-month pay? Aba, magaling po kami sa math. Oo, at paano daw po yung mga nag-resign na, paano naman ang kanilang 13-month pay? Oo. Makukuha pa ba nila? Yes. Yan. Yung nagtanong kahapon, kagabi, tungkol sa 13th month pay, makinig po kayo, sir. At mas lilinawan namin ang aming talakayan tonight. Kasama pa rin po ang mga Panyera ng Bayan, Attorney Cam Cherry Ladaming Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Mamaya po ay tungkol pa din sa final pay, may nagtatanong sa Yes. atin. Yan. Kasama pa rin po dito sa programang DZRH Dos Kumpanyeras, wag po kayong aalis. Magpapaalala lang kami ng mga ibang mga... Mag-ano lang po kami, hahabol lang po kami sa 14th month Oo. pay. mga paalala lang muna namin. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik po, Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin ang mga Panyera ng Bayan, Attorney Cam Cherry Ladaming Molina. At ako po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan pa rin po natin na easy lang ang talakayan Ang ngayon. masayang usapin ng Yes. 13th month. Pero syempre, masaya tayo pag pera ang pinag-uusapan. Oo. Basta receivable, hindi yung palabas. Tama. So kung ikaw ay employer, medyo mabigat sa'yo yun, lalo na kapag medyo hindi faring well ang company, no? Mhm. Pero ito po ay karapatan ng mga manggagawa at meron pong legal na probisyon na nagtatakda ng pagbibigay ng 13th month pay. Kaya kailangan na talagang paghanda nito at the beginning pa lang ng taon Mhm. para pagdating ng December ay hindi na mo problema. Ayan. So sa mga nagtatanong, bakit yung sahod ko mas maliit yung nakuha ko na 13-month pay? Di ba dapat kung ano yung sinasahod ko, yun ang makukuha ko, equivalent to 1 month na salary. Mm. So ganito po kasi yun, no? Yung basic salary po natin, hindi po kasama po dyan yung mga night differentials na pinapasok ninyo, Overtime, holiday, holiday pay, pay, o kaya other allowances. cola, yung mga Yeah, yan. So, tanggal po yan. So, hindi kasama yan sa salary po na basic ng isang empleyado ng mga rank and file. So, kung magtatanong po kayo, bakit mas malaki yung mga salary ninyo na nakukuha, tapos yung 13-month nyo, ganun lang, medyo mas, onti lang Oo. naman, onting difference lang yan. Mm-mm. So, yun po ang dahilan nun. Oo, isa pa rin pong rason, ano, kung halimbawa po kayo ay nag-absent or nag-leave kayo without pay. Kasi dun po sa computation na provide ng Department of Labor, specifically for this year, yung computation for this year, Labor Advisory number 25-23, no? Guidelines sa computation ng 13th month pay, yun pong inyong absences or leave without pay. Yun po ay kasama po yun sa mga tatanggalin. So kung halimbawa, since nabawasan yung earning ninyo for that year, so yung mga natanggal dun, hindi po kasali. So ibig sabihin halimbawa ako, nag-study leave ako ng 1 month, for example. Yung 1 month na yun, nabawas na yun. So kahit pa hindi ko siya kinita no? Hindi mo na-earn yun. So therefore, kabawasan na yun sa magiging basihan ng computation ng inyong 13th month pay. So kahit pa sabihin mong, empleyado ako for 12 months, so dapat 12 months. Pero meron kang 15 days or 1 month na gap dahil ikaw ay leave without pay, ibig sabihin, yung kinita mo lang for the 11 months, yun lang po ang magiging basis. Ito total yun, divided by 12, yun po, tapos yung 1 month, yung equivalent ng yun, divided by 12. So, yun lang po ang lalabas sa inyo. Yes. Kaya mas mababa doon sa inyong sasabihin ninyo, hindi, 20,000 ako every year. So, every month. So, ibig sabihin, 20 times 12. Ay, hindi kasi absent ka. Leave without pay ka for 1 month. So, ibig sabihin, nabawas na yun. So, mas mababa ang tatanggapin mo. Yes. Ayan. Sa question na, ano po pinagkaiba ng 13-month pay sa computation, sa commutation. Yung commutation kasi, Panyera, di ba yung mga, may iba Leave po na credits. leave credits na binabayaran ng kumpanya na kapag hindi mo nagamit, medyo malaki, may kalakihan din po. So, it's Oo. either vacation leave o kaya sick leave, no? If generous po ang inyong management ng Yes. employer. Although kasi hindi naman po ito mandatory. Ito po ay nakabase sa panuntunan or policy or ibinibigay ng mga privileges ng company. Pero
Pero ang mandatory lamang po at demandable, no, ay yung service incentive leave na 5 days. Usually, itong service incentive leave ay ang tawag doon, minomonetize kapag kadating ng Enero. Yun, para may extra pa. Yes. At sa katanungan na tuwing ano lang po ba, December pwedeng ibigay ang 13-month pay. Hindi po, no, may mga iba po na pinapayagan na hati yung 13-month pay. Mhm. Binibigay Para hindi mabigat. yes, sa opening ng regular school year para may pambili of course yung mga tatay o kaya nanay ng mga gamit ng kanilang mga anak bago pumasok sa eskwelahan. Mhm. And of course yung half ay sa before the 24th. Attorney ka, may question dito si Mhm. Magdalena Martin. Sabi niya, yun po bang performance appraisal na incentive, kasama po ba yan sa 13th month pay na nilalagyan ng tax? No? Incentive kasama ng 13th month pay na nilalagyan ng tax. Basta in excess po, kung meron pa kayong extra, yung 13th month pay, let's say, nasa 80,000 pesos yung 13th month pay ninyo, say, ganun kalaki ang sweldo ninyo. No? Sana Oo. all. Binigyan pa kayo Sana ng 20,000, all. no? Oo. Ito total po kasi 'yon, no? Kasama po 'yun kung magkano yung total na natanggap ninyo. Tapos yung in excess of 90, 'yun po ang itatax, no? So kung halimbawa po 60,000 ang 13th month pay ninyo, binigyan kayo ng incentive na how much? Like 20,000. Di 80,000 lang, wala pong matatax dapat doon. Oo. Kung 40,000 ang binigay sa'yo na incentives, o 100,000 yun. Oo, So yung 90,000, yung- hindi tax Yung yun. 10,000 na matatax 10,000. doon. Ayan. Oo, So yun diba? po ang sagot, Miss Magdalena Martin. Ayan na. So, paano to? May nagtanong dito, sabi, yung mga tinanggal po sa trabaho, makakatanggap pa rin po ba ng 13-month pay? Mhm. Of course, diba? Regardless of your separation from Yes. work, no? Oo. Kahit ikaw ay nag-resign, Oo. na-terminate, so meron kang 13-month pay. Hindi nga lang buo, depende kasi kung kailan ka tinanggal or kailan ka nag-resign. Oo. So usually binibigay po yan kapag yung sa final pay, di ba, Panyera? Yes, oo. Kapag kung nag-resign kayo or na-separate kayo from service ng November, dapat November nabigyan na. And speaking of which, no, kasi pinag-uusapan po natin ang final pay, no? Since ito ay special request ng isa nating loyal na listener, kung kailan ba dapat daw ibinibigay ang final pay. So ang final pay po nakasaad po mismo sa Labor Advisory. Anong number ito, Attorney Cam? 6, no? Labor Advisory 06-2020 if I'm not mistaken, or 2021. Ang sinasabi po ng Department of Labor Advisory ay dapat ay ma-release ito sa empleyado within 30 days from separation from work. Hindi po ibig sabihin na asa ka na, ano na lang, Oo. or Pabalik-balikin ka pa, di ba? Hindi po, no? Maliban na lamang kung hindi pa po nagki-clearance ang empleyado. Kasi bilang measure na din, kasi baka may mga properties pa na in possession of the resigned or separated employee, basta po nakapag-accomplish ng clearance, dapat po ay ma-release na ito asa. Kasi 'di ba, malay nyo, meron pong in custody yung mga binigay sa inyo. Like for example, 'di ba, nag-pandemic laptop, gadgets and everything. So, kailangan nyo munang Pati yung mga yun. IDs, no? Kasi ang Yes. IDs crucial din po ito, especially for those performing tasks na yung dealing with third party or mga clients. So, crucial din po kasi yun. Oo. Ano ba yung mga Panyera na sasaad sa final pay, no? Sige, Yung go mga ahead, Attorney Cam. nag-resign po dyan. Ayan ito po, no? Kasama po dyan yung mga unpaid earned salary of the employee. Kunyari, nagtrabaho ka hanggang 22. Yes, So, oo. nabigay yung sahod mo ng 15. So, meron kang 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 na hindi pa nabibigay sa'yo. So yung HR head dyan na nanonood sa atin, na shinare ng ating listener ang ating live tonight, DOLE Labor Advisory number Number 06 6. series of 2020. Tama Yes. ako. Guidelines on the payment of final pay and the issuance of certificate of employment. So again, yung final pay within 30 days from separation, unless of course hindi pa nagki-clearance, no? But once nag-clearance, dapat ma-release immediately. At saka yung certificate of employment, regardless of the reason of the separation from service, dapat po ay ma-release within 3 days from request. Yes. Ewan ko ba, bakit takot na takot silang i-release yung certificate of employment na yan? Hindi naman yan pang good moral character reference, di ba? No? Kasama rin po sa final pay, ano po yung sinabi natin na cash conversion, yung computation, no? Sa mga
VLSL. oo. Yes. Kung meron pong ganong policy. Oo. And of course, yung unused service incentive Oo. leave din. Or kung meron din attorney cam, no, yung halimbawa ay may bond, no, nag-furnish, ni-require kayo ng bond, no, dapat po ay ma-release din ito agad. Yes. Kasama po yan. Tsaka yung, Prorated 13-month pay. Yes, kung meron pang na-hold din doon na attorney cam na yung halimbawa ay yung mga withholding tax, no? Kasi minsan sobra-sobra ang withholding tax sobra-sobra ang hinuhold or anong tawag doon? Yung hindi Wini-withhold. Wini-withhold. Yes. Yun, dapat ma-release din yun Correct. kung nagsobra-sobra na. At saka kung halimbawa ay nag-resign kayo, dapat meron kayong retirement pay. Kung yes. halimbawa merong retirement Qualified plan sa na inyo, pala oo. kayo. Oo. Or kung halimbawa naman na sinasabi sa inyong company manual or company policy na ninyo, or halimbawa naman ay meron kayong collective bargaining agreement na nagsasabi na regardless of the reason for separation from service, tatanggap ka ng separation pay. So you should be entitled to separation pay if, of course, that is part of your of the company policy. O kaya naman nakalagay sa collective bargaining CBA. agreement. O, Yes. di ba? So, alam nyo na ngayon, yung mga matatanggap ninyo. Kaya ngayon, yung iba yung nagtitis pa, inaantay pa yung Kasama pa December, din po, no? Yes, kasama pa din po yung unearned, yung unpaid, yung unpaid pero naitrabaho na ninyo. Ayan. By the way, hindi po kailangan umabot ng Disyembre sa pagre-release noon. Again, within 30 days from separation, dapat ma-release na ninyo. Paano kung ayaw ibigay? Abay, isumbong na po ninyo sa Dole Regional Office. Yan, para naman po either ma-reprimand sila or eto na lang gawin nyo, mga empleyado, isumbong nyo sa LGU. Bakit? Hindi nagkukumply sa batas para, take note come January hanggang April, mag-a-apply yan ng business permit. Para hindi pumari nyo ang business permit, takutin nyo. Diba? Yes. Kasi Ito naman. ikaw, kung may violation ka, syempre, pag may violation, hindi ka i-issue ng business permit. So, Sanser Pertes, magandang gabi sa'yo. Eto may nagtatanong, may karapatan po ba ang employer na ibawas sa kanyang final pay ang kanyang pagkakautang? Yan, ng empleyado. And the answer is yes, no? Kasi po, ni-recognize din po yung karapatan ng mga employer na ibawas yung mga, kunyari may pagkakautang, may obligation, may mga accountabilities, di ba? Bago ibigay yung final pay. Kasi minsan kasi ang hirap kapag binigay mo yung final pay, tapos saka mo singilin, syempre kung ikaw yung empleyado. Kaya maigi po, no? Pag may mga ganyan, for example, salary loan, so kailangan may contract po, no? At Yes. yung mga iba pang mga obligation niya o kaya meron siyang naiwalang mga gamit, Yes, di ba? by the way, kapag halimbawa meron pa itong utang sa SSS or sa pag-ibig, Yes. no, obligado po ang employer na i-hold na ito para i-remit doon sa agency kung saan dapat ito mabayad, so SSS or sa pag-ibig. Okay, magandang gabi muna at magfa-finals na ba ito? Si Eileen Comiling, anak ito ni Eds Maglakas. Congratulations in advance kasi mabait at magaling itong bata. So, good luck and sa'yo, Eileen Comiling dyan sa Cavite. Yan, nag-aaral ito sa Lasal Attorney Cam. Wow. Wow. Aldos Villamatar, magandang gabi sa'yo at Attorney Cam. Si Derek. Kailan? Ito na pala yun. Mayroong question din to. Kailan dapat ibigay ang final pay? Abay, August pa po nag-resign. Until now, hindi pa nabibigay. January pa daw po ibibigay tapos in tranches. Abay, hindi po pwede yun. Isumbong na po ninyo sa Dole Regional Office o at isumbong nyo na din po sa sa LGU para hindi po mabigyan ng business permit. Ayan ang pinakamabilis, Attorney Cam. Kasi kung sa Dole, baka mag-hearing pa. Pero pagdating sa LGU, Attorney Cam, abay mabilis dahil syempre, ikaw ba naman itataya mo yung business permit, isarado ka, no? Dahil lang sa hindi mo nabigay yung final pay na dapat sana ay obligasyon mong ibigay on time. Kailan kaya tayo magkakaroon ng 14-month pay na mandatory, no? Sana meron. Baka Alam naman mo, yung mga congressman nakikinig sa atin. Charot. pero Attorney Cam, iisipin mo din, kakayanin ba ng mga, especially yung mga MSMEs. Yun, micro and small and medium enterprises. Yan yung magiging problema natin. Oo nga Ito naman, no? Ganun din yung question niya, ano po mangyayari kapag hindi po nagbigay ng 13-month pay? Yung po sinabi ng panyara ko, mag-file po kayo sa Dole. Yes. Yan. Kasama nyo sa LGU. Yes. Para mas ma-pressure
Wag daw pong installment. Ito sa installment, sabi ni Ma'am Grace. Yun. Good evening po. Ask ko lang po, ano po masasabi ninyo sa company na lalagay ng clause sa contract na bawal mag-work sa same industry for a certain period of time after mag-resign? Yes, ito po yung non-compete clause. Valid po ito, pero hindi po ito dapat na lifetime, no? Depende po sa anong uri ng kanyang responsibility sa inyo. Kasi kung sobrang mabigat at syempre mayroong mga company secrets, trade secrets, no? Yes. Medyo 6 months, 1 year, 2 years, pero hindi po dapat kahabaan, no? At the same time, kung basta hindi po yung directly competing company. Ayan. Merong iba naman, attorney ka, merong non-compete clause na ganun. Pero halimbawa dito sa Maynila yung company na inalisan niya, pwedeng mag-apply for as long as, halimbawa nasa ibang region, pwede yun. Eto, may nagtanong ito. Ako po ay 2 months pa lang na nagtatrabaho sa office before. Ngayong December, magpa 5 months na po ako. Narinig ko po sa kaopisina ko na hindi daw po ako pwedeng makatanggap ng 13-month pay kasi daw po kailangan at least 6 months sa kumpanya. Tama po ba yun? So syempre hindi po. At least 1 month po. Basta naka 1 month, nakatungtong ka Dapat ng 1 month. meron kang 13 So month yung 1 pay. month divided by 12, yun ang tatanggapin mo. Yes. So, it doesn't necessarily kailangan mo maging regular employee. Kasi 6 months. Regardless of your status. Regardless of your status, probationary, o kaya naman po regular, basta rank and file ka, ikaw po ay makakatanggap na 13-month pay. Ang sabi lang po, kailangan at least 1 month ka na sa kumpanya na nagtatrabaho. Ito si Butch Garganti. By the way, yung binasa kong question kanina, yung tungkol sa non-compete clause, si Eileen Celario Camilla. Yan. Taga saan ka, Ma'am Eileen? Ito si Butch Gargantilia, sabi niya ganon. Good evening po mga idols, panyeras ng bayan, watching from Barangay Castilla, Palo, Leyte. As a farmer, nakakaingit yung topic natin ngayon, na 13th month pay. Sad po ako dahil sa farmers, walang 13th month pay at Christmas bonus. Hopefully, makatanggap ako from idols. Abay, pwede pa padalahan ni Attorney Cam ng t-shirt. Di ba? Pag may pagkakataon. Binovolunteer ko na po si Attorney Cam. Di ba? Ayan nyo, pagdating ng araw. Di ba? May mga magre-reproduce po kami ng mga shirts para sa mga loyal listeners natin. Yes. Ito naman, pwede po bang makatanggap ang ibigay po ng company namin ay voucher? Para sa 13th month? Hindi po. Kung ito ay extra, no? Pero yun pong 13th month, dapat matanggapin niya ng cash. Kung ito ay another bonus, halimbawa lang. additional lang, pwede po yun. Kasi po, hindi naman natin lahat magagamit sa voucher, panyera, di ba? Kasi wala ka namang pag-voucher, wala kang freedom. Di ba? Ay kung kailangan mo ng cash, do you think, halimbawa, pupunta ka ng hospital, i-honor ba yung voucher mo? Siyempre hindi. No? Yes. Isi-save mo sa bangko, i-honor ba yung voucher mo? Siyempre hindi. No? Baka yan ay pupunta ka lang sa mall. Pambayad mo ng Meralco. Diba? So yun po ay hindi dapat basta ang strict po ang batas patungkol dito. Hindi siya installment, hindi siya in kind. Dapat ay cash. Datong pera. Yung installment lang natin, yung 2 beses na pwede magbigay, nung June. Yes. Yun lang. Pero kung basta hindi lalagpas sa 24. Chap-chapin Next niya. year na yung iba. Next year iba ay bawal po yun. Strict po tayo dyan sa 13 month. Yan po ang nagpapaligaya sa ating mga rank and file. Taga-Pasay pala ito si pero taga-Batangas siya. So magandang gabi sa iyo, Eileen Celario Camilla. Ayan. Attorney Cam, ano pa, mga questions? Baka na tayo, magko-commercial tayo in a while. Ito naman, yung pong service charge para sa mga workers. Yung service charge para sa mga workers, dapat naman ito ay monthly, Attorney Cam, hindi ba? Hindi to dapat iniintay na hanggang December pa. Yan. Kasi bonus, 13th month pay yung sa December. Ako po ay manager sa dati kong pinapasukan. Tuwing December, nakakakuha po ako ng bonus. Ayan, may nakaalitan po ako, nag-resign po ako. Ngayon po, manager ako sa ibang kumpanya. Pero nalaman ko po na wala daw 13-month pay ang mga manager sa kumpanya na pinasukan ko ngayon. Tama po ba ito? Ito na po yung sinasabi natin na demandable po ang 13-month pay para sa mga rank and files. So, pag nasa manager position ka, you are not entitled to have 13-month pay unless, again,
Company policy. Company policy. Pero usually, di ba, ang weird kung hindi mo binibigyan ng Ang mga manager officers mo. mo. Dahil napakabigat ng responsibility. Yes. No? Kapag ka may pumalpak, ikaw ang sisisihin. Hindi naman yung messenger. Kaya di sabi ba? niya, di ba, last time manager Ang siya, may may nakukuha pananagot, siyang yes. bonus na Mm. equivalent to 1 month salary. Tas dito sa papasukan niya, wala daw 13 month Ang sad pay. naman nun. Okay, di wag mo na yung pasukan, ihanap ka ng iba na very generous na company na magbibigay ng 13 month pay because you cannot Pero demand. kasi attorney Cam, kapag kasi kagipitan, abay, syempre, kung ano lang yung available, Oo. hanggang dun lang muna. Pero, humanap ka ng mga posible, no? Na pag mapagpasukan, dumiskarte ka. Magandang gabi muna sa iyo, Larry Tago. Salamat po sa panonood at pakikinig. And of course, Odette Oxales. Andy Palaboy, Idol, 5 taon na po ako sa tubigan. Ayaw po magbigay ng 13th month pay. Ano pong ibig sabihin? Ano bang gagawin namin? Ano po ba yung trabaho niyo? Kayo po ba empleyado o what? No? Hindi po kasi malinaw. Pero kung 5 taon, dapat po ay binibigay. By the way po hanggang 3 taon lang po maaari ninyong i-claim pagka monetary claims. no? Ibig pong sabihin, yung lagpas ng 3 taon, hindi nyo na makiklaim kung hindi ninyo agad a-actionan dahil ang prescription or prescriptive period po sa money claims ay 3 taon lamang ang pagsasampa ng kaso para makapagpasaklolo kayo sa DOLE or sa NLRC or sa korte later on. For illegal dismissal cases, 4 years po ang isinasaad ng batas. So kung halimbawa ay 5 years ago pa, 5 taon ang hindi nagbibigay ng 13th month pay, ay yung pang 3 taon lang po ang makiklaim ninyo dahil napabayaan na ninyo yung 2 taon. Nag-prescribe na po. Eto may sabi rito mga attorneys, isa po akong rank and file na empleyado. Ang basic salary ko po ay 25,000. Sabi po ng boss ko, dodoblihin daw po ito. So bibigyan niya po ako ng 50,000 for my 13-month pay. Ask ko lang po, may tax po ba yun? So wala po, no? 50,000 wala po tax. Congratulations! Congratulations! Di ka umabot ng 90,000. Sana next time sabihin mo sa boss mo, boss, Pero ako, attorney, kami pagpapasalamat ko kahit pa may tax. Kung umabot, lumagpas ng 90,000. At least may 90,000 ako na kaya sure. nga sabi mo, Yes. next time, boss, baka naman, gawin mong Nananawagan ka ba sa mga boss natin? triple o kaya quadruple, di ba? Why not, di ba? So, Oo, hindi po kami choosy. oo, di ba? Ay, di minsan ba? lang naman mapasaya ang ating mga empleyado, lubos-lubusin na natin. Oo. Especially kapag ang kumpanya naman po ay Thriving. Okay, but of course, syempre, i-consider po din po natin ang sitwasyon, financial situation ng ating kumpanya. Kasi, attorney ka, mahirap din naman, na magdidemand tayo ng magdidemand na hindi din naman afford ng ating kumpanya. Dapat kasi ay binabalanse. Pero yung mga employers, yung mga kumpanya, na may kakayanan naman, sobra-sobra na, ay bawas-bawasan po ninyo yung share kita ninyo. blessings. Oo. Di ba? Parang kagaya ng iba dyan, na kapag ka nagre-report na ng mga income, ay billion-billion, nagtitriple, times 1,000 na ang kinita, pero ang damot-damot sa mga empleyado. Tama. May mga ganon. Silipin niyo po yung mga hindi ko nasasabihin. Magbabalik po ang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, yung mga may questions pa po, puntahan lang po ninyo ang aming social media platforms, DZRH News, DZRH News Television Facebook, at DZRH Dos Compañeras Facebook. And of course, ang DZRH TV4K livestream, mga mister, bigyan nyo naman ng 13th month pay si Mrs. Tama. Diba? Kasi sa Sabi mo. araw-araw na kanyang pag-aasikaso sa'yo, deserve niya. Na hindi yung, budget natin ito para sa ganito. Bigyan mo naman siya ng konti na, do whatever you want. Buy whatever you want. Diba? Deserve niya yun. Sabihin mo, honey, dahil magalinda ang performance mo this Para year. sa'yo to. Bahala ka kung isi-save mo yan. Gastusin mo sa kung Yes. anong gusto mong bilhin. Deserve diba? niya yun. Tama. At saka ano naman kung, At saka, Mrs., karapatan mong malaman kung magkano natanggap ni Mr., ha? Tsaka, Remember, what is his is yours. What is yours is his. tsaka ano ba naman yung gumastos ka para sa sarili mo, O, diba, diba? Panyera? Oo. Galing sa pera ng asawa mo. Oy, Yan. nagpaparinig kay Papa Kim. Wish ko lang meron akong magaganyanan. Kasama pa rin mo mga Panyera ng Bayan, Attorney Cam, Cherry Ladaming Molina. At ako po, Attorney Rina Second. Kami po ang Dos Dos Compañeras. Compañeras. Oras po natin, alas 7:17 ng gabi. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras.
Nagbabalik po ang programang DZRH2 Kumpañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. At syempre, ang nag-iisang attorney Rina Seco. Syempre. Of course. Wala ba? Ang malas naman kung may kapareho pa ako. Anyway, magandang gabi po muna, Florence Regalo, ganyan din Paul Salvacion Jr. Sabi niya, I love you, Attorney Rina and Attorney Cam. Thank Sagot you mo, so "Thank you. much. Love you. Love you too. Mike Abbas, sabi niya, 13. All goes to wifey. Conversion is not, SLVL not declared. Konti lang naman yun. Okay. Si Jerry Sumagaysay, magandang gabi sa inyo. And Ray Borrilla Sr., Tess Macalindol, at Willie Biko, magandang gabi po sa inyo. Yung mga, misis na nag-antabay ng 13-month pay ni Mister. Ayan, masahihin natin si Mister. Pero Mister, kahit hindi kayo masahihin, Oo. karapatan ni Mrs. Yung iba kasi nagtatago tapos ang pinapakita lang 13-month pay, yung pala may ibang mga bonus pa pala na binigay ang boss. Ayan. Itong si Rolando Tika, sabi niyo, araw-araw ako nakikinig, hindi po kasi okay ang CP ko, simple lang po, pero sa radyo, araw-araw po, gabi-gabi, nakatutok. Isa po akong PWD, ayan, at nakikinig siya lagi. So magandang gabi sa iyo, Rolando Tika, at maraming salamat po. Merry Christmas po sa inyo. Kay Beboy Panting, nasa Toledo City siya, at sa Leyte. Pero nasa Qatar siya ngayon, Attorney Cam. So magandang gabi po sa inyo dyan, kung anumang oras dyan sa inyo. From Qatar, with love daw, sabi niya, Dean Carlos and Mike Lacabe. Maraming iba pang nanonood sa atin. Yan. Paulit naman daw po, magkano po matatanggap na 13-month pay kapag nag-resign o natanggal sa trabaho? Total Again po, earnings for the year divided by 12 times ilang months po kayo doon. Yes. Halimbawa po, 20,000 per month. 24,000 para mabilis lang. 24,000, So, 2,000 per month yun. 2,000, 24,000 divided by 12, so 2,000 per month. Okay, kinumpute mo na. Pero take note po, kung kayo po ay within the year ay nag-leave without pay, syempre mababawas pa po yun sa basis ng inyong computation. Yes. So, ganun po yung pag-compute kung hanggang ilan po kayo sa kumpanya. Yung Yun po. total earnings po ninyo divided by 12 times number of months ninyo sa kumpanya. Yes. So, regardless kung kayo po yung nag-resign, natanggal. Yan. Meron po kayong matatanggap. Yan. Yes. Moonbeats, magandang gabi sa iyo. Ganyan din kay Joseph Abalos at Valentina Milena Poncha. Magandang gabi po sa iyo. Ayan. So, ay merong nagtatag na ng asawa. Yung pagbanggit natin na bigyan ng 13th month pay si Mrs. May Sanchez, magandang gabi sa iyo. Eto may nag-question naman dito, Panyera. Sabi niya, pwede po ba na i-Gcash yung 13-month pay? Pwede naman. Basta cash pa din. Cash siya. Tapos kung kayo po'y pumayag na i-Gcash, walang problema yun. Yes. Ang importante lang, ma-receive ninyo yung cash. So kung walang bayad. Yes. Kung halimbawa mas opted nyo yung cash kaysa sa GCash. Kasi may mga ganun pa niya yung mga oldies natin, hindi pa gaanong sabi sa GCash. Pag-ingatan nyo lang, baka biglang manakaw. So pag halimbawa preferred nyo pa rin si cash pa rin dapat po ang ibigay sa inyo. Yes. Now, kung pumayag po kayo, sabi, GCash na lang walang problema kung okay naman sa inyo. Total naman, you can use it anytime naman. Tsaka siya, equivalent as cash din cash naman na din yun. So wala yun dapat na maging problema. Yan. Ayun, nakakatuwa. Basta usapin pera, Attorney Cam, masaya. Siyempre. Siyempre, pero pag gastos, hindi na masaya. Pero ang importante lang, meron kang panggastos. Di ba? Yun ang importante doon. Okay. Again, yun ko pong halimbawa kayo ay nag-leave without pay, kabawasan po yun sa magiging basihan ng inyong 13th month pay. At hanggang 90,000 ang tax exemption. So yung mga nag-iisip dyan na ma-exempt ang tax nila, kung may kalakihan, okay. Pero kung hindi masyadong kalakihan, huwag nyo na isipin niya exemption. Hindi kayo kasali. Hindi kayo kasali. Irrelevant yun sa inyo. Immaterial. Immaterial. Ray Mendoza, magandang gabi sa iyo. And of course, sabi niya, maganda yan, attorney. So I like, okay, ito pala yung sinabinabanggit niya. Basta pwede po kayong bumisita dito sa atin, sa DZRH. At ina-advertise ko na din, pwede po kayong pumunta sa sa Star City. Open po kami
daily. Si Beto Santos, sabi niya, good evening po, Attorney Seco and Attorney Cam. Magkano po bang 13-month pay? Kung ang a day ko po ay 450 lang naman po. So, ano po yun? I-compute niyo po kung magkano po yung re-receive niyo yung salary. Basic salary po ng isang buwan. So, yun po yung 13-month pay. Basta makompleto niyo po yung January to December. Yan. Tas Makalindol, magandang gabi po, and Willie Bico. Oo, ito yung question, Attorney Cam ni Catherine. Paano po kapag hindi binayaran on time ang 13th month pay? Yan. Meron po ang hotline ng DOLE. Pwede po kayong magsumbong. Or, kung halimbawa po hindi pa kayo nakakapagsumbong, like 2 years, last year hindi rin kayo nabigyan, the other year hindi pa kayo din binigyan, magsumbong na po agad kayo sa DOLE, mag-file po kayo ng complaint, no? Kasi again, no, hanggang 3 taon lang po, no, ang karapatan ninyo na makapag-file ng kaso para ma-claim itong yung mga money claims. So, nagpe-prescribe po siya pagtapos ng 3 taon. Wag po ninyong tutulugan ng inyong karapatan. Otherwise, no, hindi na po ninyo ito makiklaim. Bagaman at dapat sana karapatan ninyo ito. Pwede niyo i-insist, no, i-assert na akin ito, na-earn ko na ito at ito ay may legal backing, may legal na provision na nagsasabi na karapatan ko ito. Pero pag tinulugan ninyo, ay sorry ka na lang. Si Beboy Velez Ponting, sabi niya, magandang gabi po, pabati naman po ang pamilya ko sa Toledo City at Leyte. Ayan, nakikinig po kami dito sa Qatar. Si Rolando Tica, sabi naman niya, araw-araw po akong nakikinig, hindi po kasi okay ang cellphone ko. Simple lang po, pero sa radyo, araw-araw at gabi-gabing Siya ba yung nakatutok. PWD? Yes. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Ayan. Thank you po. At kami po ang nagiging libangan ninyo. Nakaka-touch naman pa niya. Diba? Abangan po ninyo yung promo natin. Baka Yes, sana soon. next week maano na natin to, Panyera. Kaya pwede po kayong maging active. I-share nyo po. Sabi nga ni Gael Enriquez sa Attorney Cam, lakasan nyo na yung radyo, lakasan ng volume para marinig niyang inyong employer. Babatiin ko lang din, Attorney Cam, yung mga nanonood sa atin dyan sa General Santos City dahil live po tayong napapakinggan via RH News FM Jensen. And syempre, yung mga technician dyan na automatic nagsiswitch sa Dos Compañeras, Marvin Kidoro, magandang gabi sa'yo. Siya yung in charge Si Aileen Cumia, nakakatuwa. Tinag niya yung asawa niya, oy, Frederick Cumia, deserve ko daw yung 13-month pay, sabi nila, Panyera. Syempre naman, Joseph Abalos, na nanonood po sa Leyte, magandang gabi. Si Frederick sumagot na, sabi niya, ay pa-shoutout po sa asawa ko si Aileen, idol po niya kayo. Bago kami kasalang, episode niyo po ay tungkol sa annulment. Thank you, annulment. Sana po ay hindi kayo umabot sa ganoong punto at sana maging successful ang inyong marriage at biyayaan kayo ng malulusog na anak kung gusto ninyong magkaanak. Kung hindi naman, that's fine. Sabi ni Magdalena Martin, suggestion po, sana magkaroon kayo ng personal na legal advice na pupuntahan po kayo sa RH. May mga pagkakataon po na basta lang po with prior appointment. Kaya lang kasi mahirap po kaming mahuli dahil busy po kami. But may mga pagkakataon na ilan na rin po yung na-entertain ko dito. Minsan lang, huwag kayong pupunta ng basta-basta dahil ito po ay bahagi lamang ng additional na service namin ni Attorney Cam. Dahil full-time po kami ng mga lawyers ng Elizalde Group of Companies. Yes. Ako naman po, meron akong TikTok. So kung gusto niyo po doon, sometimes sumasagot po ako doon sa mga questions. Kaya niyo po magti-TikTok din ako. Oo nga, Panyera, mag-TikTok ka na. Hindi lang ako marunong. Alam mo, hindi ako techie. Tsaka hindi kasi ako pang pang video sabi nga sana naging boses ka na lang. Naku, ang bilis ng oras natin. Yung mga may 13-month pay, congratulations na. Yung mga hindi pa, darating pa lang, abangan. At galingan ng paghawak ng pera. Yes. Pag-isipang mabuti bago gastusan. Kasi ba yung iba Attorney Cam, hindi pa dumadating, nagastos na. Naku po. Kim Balbin and of course Odette Oxalas, Ma'am Grace Recta, Ma'am Irene Almodovar, Jason Abalancia, Elia Banto, and yung mga iba pang nanonood sa atin pero hindi natin nabate, John Lynn Barbecho, Roxanne Costo, and maraming iba pa. Ati Lili Barali, Ati Ching Elag, and of course mga taga Benavista, Marinduque, taga Malibago, Torrijos, Marinduque, at of course, mga taga Marinduque. Lahat-lahat na lang kayo. Mama Jovita and Papa Will at si Nanay Connie Vista, Mama Sinta, maraming salamat sa pagtutok. Si Lavinia Tamina at saka si Peter Albia. Paki-shout out daw
Sa Hong Kong ka ba, Lavinia? Work from home daw. Work from home ba ito? Okay. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Bukas po ulit magkakarinigan at magkakitaan po tayo. Same time, same station, and same social media platforms. Yes. Kasama po. Same beautiful lawyer. Yes. Kasama Aba, po magsasabing pangit kami, kakasuhan ko. ang mga panyero ng bayan. Ako po si Attorney Cam Cherry Ladami Molina. At ako pa, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pilipino. Dos Compañeras.